Hey guys! Bago natin simulan ang kwento ni Fatima, kung may mga nakakatakot din kayong experiences, saan nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start! This is the last story of the night, 11:03. Hindi pa tayo nag-dinner. May ilang taon na ang nakalipas, nagtatrabaho ako bilang property manager sa isang sikat at medyo matandang mall sa Maynila. Tuwing Holy Week, doon namin isinasagawa ang mga major maintenance work dahil sarado ang mall. Madalas inaabot kami ng madaling araw bago matapos ang lahat. Kaya ang goal lang talaga namin ay matapos agad para makauwi. Isang gabi bandang 1 a.m., nasa CCTV room ako kasama ang OIC at ang CCTV operator. Habang minomonitor namin ang iba't ibang bahagi ng mall, napansin namin sa monitor na may isa sa mga guard namin na nakatayo lang sa gitna ng food court at hindi siya gumagalaw. Na para bang nakatingin lang siya sa kung saan. Pinatawag siya ng OIC sa radyo. "Guard, anong ginagawa mo dyan?" Sabi ng OIC pero walang sagot. Inuulit-ulit namin pero tahimik pa rin. Kaya ang ginawa namin, pinatawag namin ng isa pang guard na pinakamalapit sa food court para puntahan siya. Pero kahit siya, hindi rin makontak sa radyo ang kasama niya. Nagsimula na magtuturuan ang mga guard kung sino ang pupunta. Naiinis na ako dahil gusto ko na lang matapos ang maintenance at makauwi na. Sabi ko na lang, ako na ang pupunta. Pagdating ko sa food court, doon na magsimulang maging kakaiba ang lahat. Wala namang tao. Tahimik ang buong lugar. Tinawag ko ang pangalan ng guard ng ilang beses pero walang sumasagot. Mas lalong hindi ko makalimutan ang pakiramdam ko noon. Hindi naman ako nakakita ng kahit ano pero parang sobrang bigat ng paligid. Yung tipong hindi mo maipaliwanag. Parang may mali. Parang may nakatingin sa'yo kahit wala kang makita. Dahil wala naman talaga akong nakita, bumalik na lang ako sa CCTV room. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto, ramdam ko nang may mali. Halos nagpapanik na ang mga tao ko. Na makita nila ako para silang nakakita ng multo. "Sir, nasaan ka?" Nagulat ako. Sabi nila mahigit 30 minutes na raw nila akong hinahanap. Nawalan daw ako ng komunikasyon at hindi nila alam kung saan ako nagpunta. Pero sa isip ko, imposible yun. Alam kong lumabas lang ako. Naglakad papuntang food court tapos bumalik agad. Wala pang 10 minuto ang tinagal ko. Agad kong tinignan ang wristwatch ko, 1:45 a.m. Nung lumabas ako ng CCTV room, bandang 1 a.m. pa lang. Nagkatinginan na lang kaming lahat. Wala ni isa sa amin ang makapagpaliwanag kung saan napunta ang halos 30 minuto. Ang mas nakakagulat pa, yung guard na nakita namin sa CCTV na nakatayo sa food court, hindi pala siya naroon. Nasa assigned post niya lang daw siya sa may genset buong oras. Nang tanungin ko kung bakit siya yung sumasagot sa radyo, ang sagot niya lang, "Sir, wala naman po ako narinig na tawag." Nang tanungin ko kung bakit hindi siya sumasagot sa radyo, ang sagot niya lang, "Sir, wala naman po ako narinig na tawag." Simula noon, naging usap-usapan na sa timang nangyari. At hanggang ngayon, wala nang gustong mag-isa sa food court kapag madaling araw. Kahit simpleng ronda lang, siguradong may kasama na. Dahil may mga pagkakataong kahit lahat ng CCTV ang nagsasabing may nakita kayo, hindi ibig sabihin tao talaga ang tinitignan nyo. Scary! Tapos parang ka napunta sa ibang dimension na kumakain ng oras. Nagagets nyo? Parang 1 second lang. Pero doon sa lugar na yun, nagiging ano na siya, minutes. 'Di ba? Ang tawag ko doon kumakain ng oras. Kasi 'di ba, parang ninanakawan niya yung oras mo. Ilang segundo ka lang napunta doon, biglang minutes ka nang nawala. Scary din kasi may nakita akong bagong ano, feeling ko if i-feature yun ng KMJS this coming Halloween. Yung sa ano, hospital, figure ng as in kaluluwa talaga, transparent talaga siya. As in silhouette siya pero transparent. Nagagets nyo? Aabangan ko yun sa ano, KMJS. Pero nakakatakot na experiences, 'di ba? Pero at least marami silang tao, hindi lang basta security guard. May OIC, tapos meron pa yung si Fatima, 'di ba? May iba pang tao. Grabe yung takot nila. Feeling ko, may iba pang experiences yung ibang security guard doon. Kasi nagtuturuan na sila kung sino yung titingin. Sobrang takot nila, di ba? Kasi kung hindi ka talaga nakaranas ng nakakatakot doon, parang, ako na nga, parang ganun. Eh, ikaw, wala ka naman kasing na-experience na kakaiba doon. Kaya ikaw na lang, parang, wala naman akong ano ganun. Kaya ikaw na lang tumingin. So scary. Pero mas nakakatakot doon yung ilang minuto ka talaga nawala. Doon ako natatakot, guys.
Kaysa makita ko yung kung sino man yung nakatayo dun. Nakakatakot din nung tinanong, hindi pala, ibang tao pala yung nakatayo dun. Kaya mas nakakatakot. Alala ko tuloy yung mga security guard sa mga places katulad sa Baguio, yung Diplomat Hotel, yung mga nag-iikot dun. Sobrang scary, no? Gabi na nag-iikot, kailangan mo rumonda sa buong lugar. Kasi syempre, iniwasan natin may pumesto doon na masama ang ginagawa, di ba? Or may intruders. Intruders. Kung yung mga ganun kayong klaseng kwento, guys, or stories, na nyo lang dyan sa FB group natin. Or di kaya dyan sa comment section, mabasahin ko talaga lahat yan. So yun lang, guys. See you when I see you. XOXO. Bye!